Sa nagnanais po na maging isang vlogger o isang content creator, ito po yung tip na ibibigay ko sa inyo. Una, buksan nyo ang inyong professional mode. I-open po ninyo yan. Pag na-open po ninyo yan, sa dashboard, meron pong tool. Puntahan po ninyo ang Creator Education. Basahin po ninyo yung mga policies and community standard dyan. Inyo pong aralin kung ano po yung mga policy and standard ni Facebook. At pagkatapos, kayo po ay pwede nang mag-content. Pero, sa umpisa, okay lang po yung rumble ang content nyo. Pero pag habang kayo ay tumatagal na, dapat magkaroon po kayo ng niche. So ano po yung niche? Ano po yung interest nyo? Yun po yung gawan nyo ng content. Ha? Kung ang interest nyo ay tutorial, magbigay po kayo ng tutorial. Kung yun po ay cooking, sa cooking. So pumili po kayo ng isang niche. Bakit? Kasi po yun ay makakatulong sa inyo para po ma-distribute ni Facebook sa wider audience yung inyo pong content. Pagkatapos po, dapat meron po kayong pagpaplano sa inyo pong pag-upload ng content. Kung sa umaga po ay long form video, sa tanghali, reels, sa hapon, ay text post, sa gabi ay pictures, ano po. So, dapat po ay inyong ipaplano ang inyong pong pag-upload ng inyong mga content. At ang susunod po, kayo po ay makikipag-engage sa ating kapwa content creator. Yan pong dalawang elemento na yan, pag-upload at saka po pakikipag-engage, yan po ay napakahalaga dito po sa mundo ni Facebook. At ang panghuli ay sumunod po tayo sa kanyang mga policy and community standard. Huwag po tayong mag-a-upload ng against po sa kanyang mga policies and standard. Inyo pong aralin kung ano po yung mga hindi dapat, yung do's and don't na i-upload. So, dapat po yun ay alam nyo para hindi po kayo magkaroon ng paglabag. Dahil yun po ay mahalaga sa isang nag-uumpisa na maging content creator o maging vlogger. So, yun lamang po. Pag yun pong mga tip na yun bilang magsisimula sa content creator, yun po ay napaka mahalagang gabay para sa isang magsisimulang content creator. So yun lamang po at magandang araw po sa inyong lahat. Salamat po!